Isang mapagpalang araw mga kalingap mga kababayan at nandito tayong muli sa Barangay Binisitaan at mayroong inilapit sa atin na isang pamilya. So ito daw po ay medyo marami-rami Kaya alamin po muna natin kung ano ang kwento sa likod ng inilapit na to sa atin Kaya mga kalingap mga kababayan, tara, let's go. Ayan, dito tayo At ito ay nasa gilid ng dagat. So, alamin natin kung ano ang nila. Kasi pwede pumasok yung ating tricycle na. Ayun, yung dagat. Lalaki ng alon. Yun. Oh. Yun. Diba? Yun. Oh. So, dito tayo. Ayan, daming mga bahay dito. Ito po. Saan pang bahay ni, Lira ba? Lira o Liram? Liram. Ito si ate. Ayan. So, ayan. Ano ulit pangalan ni ate? Liram po. O kung maaari, dito na lang sa tabi. Ano ulit pangalan? Mariel po ang pangalan ko. Mariel ang pangalan mo, pero ang tawag sa iyo ay... Liram lang po. Okay. So, ito siya, Kapatid ko kapatid po. mo. And then yun, Kapatid ko din po. so ano ulit pangalan ni ate? Regine po. Regine, ikaw? Rialin. Rialin? Oh, Tres Marias Aba, may Tres Marias na ako dito At may another Tres Marias tayo mga kalingap mga kaibigan Ayan dito ka ate, banda kay ate mo. So sino ang medyo nakakatanda? Ilan taon ka na? 26. 26. Dikit-dikit kayo ate. Yan. Yan mo yung microphone dito sa bandang magamit para marinig si ate. Ayan po mga kalingap mga kaibigan. Meron na naman tayong 3 Maria. Ito ay barangay Binisitahan. So, meron akong 3 Marias doon sa barangay San Rafael. At ngayon naman dito sa barangay Binisitahan, meron din tayong 3 Marias mga kalingap mga kaibigan. Ano ulit pangalan? Liram na lang po. Liram na lang. Ayan, Liram. 26 years old. Opo. And then ito si ate. 18 po. Anong pangalan uli? Regine po. Regine. And then si ate. Rialin po. 20 years old. Rialin, 20 years old. Oh, so 20 years old ka na. Si ate 26 po. 26. So dapat magpalit kayo. Pero okay lang. Kasi medyo yung nasa gitna. I love my job. Wow. So gusto mo mag-work? Opo. Bakit? Tapos ka na sa pag-aaral? Opo. Senior high pa lang po. Senior high. Opo. Ano yung senior high? Hanggang grade 12 lang po. Grade 12. So, bakit gusto mo na magtrabaho sa ngayon? Para po makatulong muna sa magulang ko kasi wala pong pera pang paaral. Walang pera pamparal. So, ikaw ate, 26 years old, may asawa? Wala pa po. Wala pa. So, ikaw, ano naman ang work mo sa ngayon? Or nag-aaral ka pa ba? Hindi po. Po kasi ako na aksidente po sa motor. Kaya po hindi po muna ako makapagtrabaho. Pero ano naman yung natapos mo? Grade 6 lang po. Ay, grade 6 din. Oh, Opo. bakit naman ate? Mahirap po sir walang pang paaral. Kaya nagtrabaho na lang po muna ako nung mga panahon na po yun. So, nagtrabaho ka, ilang years kang nagtrabaho? Kasi grade 6 ka kamo, ang alam ko ang grade 6 ay, ang edad niyan ay mga 12, tama? 12 years old. Po kasi ako na grade 1, 9 years old na po. So, nag-grade 6 ka, mga 14. Nag-graduate ka ng grade 6, 14 years old. So, 14 plus 6, 20, plus 6, 26. So, 12 years kang naghanap buhay o nagtrabaho na? Mga 5 taon pa lang po ako sir nagtrabaho po. Okay. Tapos ito natambay po muna kasi na-aksidente nga po. Tapos
wala pa pong trabaho. Dito po muna sa bahay. So, ikaw ay nagtapos ng grade 6 at si ate naman ay grade 12. Si ate naman? Grade 10. So, sa ngayon nag-aral ka? Bakit? Tumigil na po. Bakit naman? Anong dahilan na tumigil ka sa pag-aaral mo bilang isang grade 10? O, huwag kang umiyak ha. Huwag kang umiyak. So, gusto ko lang malaman kung anong dahilan at bakit hindi ka nagpatuloy sa pag-aaral. Naku, nag-aalangan na si ate. Ano pangalan mo ulit? Rialin. Huwag kang mahiya, ate Rialin ha. So, dito tayo kay ate Liram. Tama? Opo. Ngayon, papasok tayo sa point na ilan kayong magkakapatid? 10 po kami magkakapatid, sir. 10. Kunti, kulang 2. No? Nagsena. Ilan taon na si tatay? Nag-60 na po siya nung March po. Ah, senior na. Opo. Si mama ninyo? 53 po. Ha? 53. 53. Ilan taon ang bunso ninyo? 14 po. 14. Ah, malaki na, malaki na. So, ano yung bunso ninyo? Lalaki, babae? Babae po. Ah, babae din. Asan Opo. ba? Nag-aalaga sa pamangkin ko po. Nag-aalaga sa pamangkin. Opo. So, hindi pala kayo Tres Marias, kayo pala ay quadruplets. Tama? Ay, ano ba yun? Yung panganganak pala yun, magkakapatid pala na ano yun, isang ibinuntis na mag-isa. Yun pala yung tinatawag na quadruplets. So, pwede ko ba makita yung isa po ninyong kapatid? Baka naman. Baka Amerikanahin yun, hindi naman kaya. So, yun nga, no, sa 10 ninyo magkakapatid, ilan na yung may pamilya or may asawa? 4 po. 4. So, ito mga kalingap, mga kaibigan, yung kanilang bahay, ano, ayan, no. Yun doon, no. Okay naman yung kanilang bahay, no. Ngayon ay araw ng hindi ko matandaan. Basta, na-invite lang ako dito, no. So, ayan yung kanilang bahay. Oh. Ayan. So, balik tayo dito. Aray ko. So, asan na yung kapatid Yan nyo na po, isa? ito po. Ah, ito. Ay, hala. Hindi na kayang abutin ng camera. Ayan, ayan, ayan. Ayan, 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 ayan. So, quadruplets nga kayo. No? Ano pangalan ni ate? Jeberlin. Ha? Jeberlin. Jeberlin. Ilan taon? 14. Bakit nasampal ka ba? Ha? Kasi namamaga yung masakit ngipin? Hindi man. Ay, hindi. So, natural. Ah, okay. So, yan po sila mga kalingap, mga kaibigan. Tayo ay may Tres Marias. Ngayon, mayroon naman tayong nakita na 4 na Marias or 4 na Maria. So, ano magiging tawag sa kanila? Quadruplets na lang, ano? Oh, quadruplets. So, focus tayo dito kay Ate Regine. Opo. Bakit may dumi ka yata sa ng ilong mo? Hindi nga. Yung dito sa ng ilong, dumi? Or ano ba yan? Nunal. Ano na? Nako, pasensya na kayo ha. Ayan si Ate Regine. So yun nga Ate Regine, sayang naman yung iyong no. Pero ano sana yung pangarap mo? Or ano sana yung gusto mong marating? Ano po? Maging Ano po? housewife? Ay, housewife. Sorry, maging doktor, nurse, flight attendants, gobernadora, mayora, ano ba yung... Doktor na lang. doktor na lang. Sana. Opo. So, ito si Ate, uli pangalan? Jeberlin. Si Ate Jeberlin, ito ba ay bunso ninyo? Opo. Ayun. So, ikaw ang pag-asa nila. Anong grade ka sa ngayon? Grade 9. Grade 9. Ang ingay ni Kuya. Yan, ikaw ay grade 9. Ano ang pangarap mo or ano ang gusto mong marating? Pag Maging teacher. maging teacher. Very good yan. Kasi tuturuan mo na lang sila, ate,
ano, lalo na kung medyo ano ka na, okay yun. Maging teacher. Ikaw sana, Ate Liram, ano sana yung gusto mong maging? Simple lang po, sir. Yung makapagtrabaho po, makaipon ng pera, magnegosyo. I mean, yung gusto mo sanang maabot sa iyong pag-aaral na maging ano ka? Wala naman. Hindi mo na maalala sa tagal na. So, ikaw naman, Ate, ano ulit pangalan ni Ate? Ano ulit pangalan? Ate Rialyn, ano sana ang gusto mong maging? Yung nag-bake po, Baker, ganun. Isa kang manggagawa ng mga cake. So maganda yan, no? Pero si ate, ang pangarap ay maging isang doktor. At si ate naman ay ang gusto ay maging teacher. So ikaw ngayon ang pag-asa nila. No? Ikaw ngayon ang pag-asa nila. So sa 10 ninyong magkakapatid, sabi niyo ay 4 na yung may asawa. So, ibig sabihin, yung 6, wala pang asawa. Apo. Ilan kayo magkakapatid na babae? 5 po. 5. Tapos 5 lalaki din Tapos po. 5 lalaki. Okay. So, si papa niyo, kumusta naman? Anong trabaho? Ayan po, nung ano po, kahit ano pong trabaho niya nung hindi pa po siya na-stroke, Oh. hindi po siya tumitigil hanggat may trabaho pong umaalok sa kanya. Mm-mm. Sige lang po siya. Pero nung na-stroke na po siya, ay lang po siya, nakahiga lang po. Oh my God. Kailan siya na-stroke? Nung linggo pa lang po, sir. Bago. Opo, bago pa lang po. So, napa-check up? Ay, opo, nakakonfine po siya ng 5 araw sa ospital po. Mm-mm. Tapos, nung ano na po, pina-CT scan po siya sa Sorsogon po. Mm-mm. Nung una po, may nakita pong dugong bumara sa ulo niya. Mm-mm. Tapos nung pangalawa po, medyo nag-okay na kasi may pinainom pong gamot sa kanya pang patunaw po ng dugo. So, ano ang suggestion sa inyo ng doktor dito kay papa ninyo? Pag ano lang po, mag-maintenance po lagi. Tapos, siyempre pagpapatherapy po para bumalik po yung dating lakas niya, sir. Si papa ninyo ay ilang taon na? 60? 60 po. 64? 60. 60. Sarado 60. So, kasi senior lang. Opo. So, hindi pa siya nagkakaroon or hindi pa siya na ano ba yun, tinatawag na senior, ano ba yun, sa mga, sa government, wala pa, no? Wala pa po, di pa po nakapag-apply. So, si mama ninyo, anong trabaho sa ngayon? Dito lang po, sir, sa bahay, nag-aalaga. So, nandito siya? Opo. Asan siya? Ay, ito pala si nanay. Oo. So, hindi na sila 4 na Maria, mga kalingap, mga kaibigan, 5 Maria na. So, hiramin ko muna ate yung mic, no? Ayan, ayan. Ayan, dito tayo kay nanay. Anong pangalan ni nanay? Ipit mo na nanay to. Elena. Elena. Nanay Elena. Ano ba? Elena o Elena? Elena. Elena. E-L-L-L. Hindi. Isa lang. Elena. Ayun. Elena, nanay Elena, ilan taon na po kayo? 53. 53. So, yun nga, yung mga anak ay nandito, no? Yung anong pangalan nun? Jeberlin. At ikaw naman, Liram. At ikaw naman, Regine. At siya naman, Rialyn. Gaganda ng mga anak niyo, nanay. Ano sana yung pangarap mo para sa kanila, nanay? Lalong-lalo na sa mga kababaihan na to. Gusto ko lang sana sila maghanap ng magandang trabaho para makatulong sa amin kasi kami wala ng trabaho. Nag-aalaga lang ako ng bata. So, naibalita ng inyong anak na si tatay ay na-stroke. Nasaan po si tatay, nanay? Ayan sa Pwede po makita, nanay? Opo. Opo. Pasok na po. Pasok ko na itong aking sapatos. Opo. Ano talaga, sahig. Si tatay. Tay, kumusta po? Hindi na siya nakakapagsalita, nanay. Nakapagsalita naman, kaya lang bulong. Bulol siya. Kumusta po sitwasyon mo, tatay? Higa-higa. So, ano yung dating trabaho ni tatay, nanay? Kasi ano po, basta trabaho kaya niyang
magtaro, ganyan, magawa yung, ng bahay. sa umahan. Opo. Kasi ano, basta sa uman, basta malakas pa siya, walang gusto niya magtrabaho. Grabe, no? So, kailan lang si tatay na stroke? Nung isang linggo, So, bago lang, no? So, ano yung nagiging, yun nga, yung advice ng doktor sa inyo para unti-unti manumbalik yung ano ni tatay, lakas? ano, papacheck up siya pag isang linggo, Mm-mm. dadalhin siya sa ospital. Mm-mm. Tsaka sabi, pag nandito, ipagpa-therapy namin. So, hindi siya nakakatayo? Hindi po. Ganyan na siya nakahiga? Opo, nakaupo naman. Mm-mm. Binubuhat ko lang siya, nakaupo dito. O, sa anak ninyo na 10, sabi nung ibang mga anak mo ay 5 lalaki, 5 babae. Opo. So, sa mga lalaki, ilan na may asawa? 4. 4. Ay, 3 lalaki. So, sa lalaki, ang nandito sa inyo ay 2 na binata. Opo. Mga ilang taon po sila? 20 yung isa, ayun, 22 na. Mm-mm. Yung isa nasa 24. Okay. Pero may sakit naman siya, kaya di man Ano makapagtrabaho. yung sakit niya? Eh, nung una, naglalaot siya. Mm-mm. Yung sumakit na yung bites at saka likod Mm-mm. niya. Yung paa, oo. Opo, palagi ko lang pinapagabot siya. Mm-mm. Wala nang trabaho siya ngayon. Nandito sa amin. Yung nakahiga pagdating mo. Yung para medyo maputla nga si Opo. kuya. Ay, sabay yun anak ninyo. So, ibig sabihin, wala din siyang trabaho sa Wala inyo? po, kasi pag nagtrabaho, yun sumasakit ang likod at saka paa niya. Baka naman nanay na pasmas siya. Pas mga nga daw, sabi ng parang paggamot namin sa kanya. Para sa inyo nanay, ano yung pwede pwede namin na maitulong sa inyo, sa pamilya ninyo, lalong-lalo na kay tatay. Nagingi po ako kasi gusto kong hindi siya matigilan magpa-therapy kasi parang makalakad siya kahit na walang trabaho dito lang. Basta makagalaw siyang hindi na pagbuhatin siya. Makalakad lang. Kaya gusto kong mas hindi mapalan pag-therapy sa kanya. Kasi wala kaming perang palaging pagbabayad sa para-therapy. Yun nga, medyo mahirap nanay Opo. kasi ako naman din ay hindi naman ako katulad ng iba na medyo may kaya na sa ganitong larangan, ano. So yun nga, ang ano ko lang naman sa ngayon ay bigas. Yun po yung aking kaya. Tulong na lang po. So sa bigas po nanay, wag po kayo mag-alala. Meron tayo niyan. Pero ang ano na lang po nanay siguro sa pagpapatherapy kay tatay, ano, ano nyo rin po ng, anong tawag nito? Hingi na lang kayo ng suggestion sa nagtitherapy kung ano rin yung pwedeng. Kasi pwede naman sigurong weekly na titherapy siya. Ngayong bago pa, ang 2 beses sa isang linggo. Ang Therapy sa kanya. therapy sa kanya. So Opo. magkano Pag- naman yun? 500 isang Grabe, therapy no? niya. Sabi niya, pag galaw-galaw na, mga isang beses na lang sa isang linggo. Therapy na siya. Okay. So, yun po, no, mga kalingap, mga kaibigan, no. Ito si tatay. Anong pangalan ni tatay? Si Listino. Si tatay Celestino, 60 years old, ay ito po ay stroke siya sa ngayon. At yun yung mga anak mo nanay kasi nga hindi nakapag ng pag-aaral at ang gusto yata ay magsipagtrabaho. Opo. Naghahanap kasi siya kasi walang trabaho. Gusto naman nila makahanap para makatulong sa amin. Wala na pa silang nahanap na trabaho. So, ganun lang nanay, no? Dito tayo uli. Tatay! Dito po muna kami sa labas, tatay, ha? Yan. So, dito tayo, no? Mga kalingap, mga kaibigan, ba natin itong ating aray ko? Nuuntog na ako. Oh, di ba? Yung ating 4 na Maria. So, may 3 Marias tayo. May quadruplets naman tayo. So, yun nga, dito sa inyo, bilang ikaw ay nakakatanda, liram tama, bilang sa ngayon ay nakakatanda ka sa kanila, no, sa sitwasyon ng papa ninyo, kasi yun nga, kailan pala, ilang linggo pa lang si papa ninyo na stroke? Mag-iisang linggo pa lang. Mag-iisang linggo.
So siguro sa ngayon ay hindi niyo pa gaanong ramdam yung sitwasyon, di ba? Kasi medyo okay pa naman, di ba? Pero tanungin kita, Liram, ano ang iniisip mo sa ngayon na ganyan si tatay ninyo, si papa ninyo? Ano po, siyempre po makakuha po ng pang-therapy po sa kanya para po mabilis ang pagaling na po. Kaso siyempre mahirap po ang pera kitain ngayon. Tama. So ikaw bilang sa ngayon ay yun nga, wala ka naman trabaho. So ano ang iniisip mo para makatulong sa inyo or sa papa ninyo? Ano na lang po, kaya nga po, nag-ano po ako para po makain kahit konting tulong po. Sir. Kasi wala naman po akong trabaho sa ngayon. Okay. So ikaw naman bilang bunso, no? Nag-aaral ka, di ba? Ano ngayon ang iniisip mo sa sitwasyon lalong-lalo ng papa mo? Pagbubutihin ko pa nga po. Dapat lang. Dapat lang. Pero ano yung pakiramdam mo ngayon na ito si papa ninyo ay ganun yung naging sitwasyon? Mahirap. Oo. So dito tayo kay ang pangalan ulit ni ate? Regine po. Regine. So ikaw, Regine, ano ka, pangalawa sa bunso, tama? Opo. Yan, bilang pangalawa sa bunso at kasulukuyan ay hindi ka na nag-aaral, ganito yung sitwasyon. Ano yung pakiramdam at ano yung iniisip mo ngayon na ganyan na si tatay ninyo nasa ganung sitwasyon? Ano yung nasa isipan mo ngayon? Nahihirapan po. Kaya po, naisipan ko po magtrabaho po muna at tumigil sa pag-aaral para po makatulong po ako kila mama po at sa pagpapatherapy po ni Papa. So, ikaw naman ate, ano pangalan ulit ni ate? Iyan. Ate Rialyn. 20 years old, ikaw 18, tama? Opo. So, every 2 years pala kayo, no? Oo, ikaw, Rialyn. Hindi ka ba nanghihinayang sa iyong pag-aaral? Hinayang din. O, di ba? So ngayon, ano yung pumapasok sa isip mo at ano yung nararamdaman mo na ganito yung sitwasyon ng papa ninyo? Mahirap po. So ano ang dapat? Kaya maghahanap po ako ng trabaho. Okay. So sa ngayon, wala kang trabaho? Wala. O, ikaw naman, Regine, wala kang trabaho sa ngayon? Wala po. So naghahanap kayo ng trabaho? Opo. Ikaw ba nakapagsubok ka na mamasukan or magtrabaho? Opo. Anong trabaho mo dati? Nag-try po ako nag-alaga po ako ng 9 years old na bata. Tapos, sinabayan ko na rin po sa gawaing bahay. So, kasambahay. So ikaw, ano naging trabaho mo dati? Sambahay din po. Kasambahay din. So ikaw, ano yung naging trabaho mo dati? Sambahay din. Kasambahay din. Oh, sabi na. So ikaw ate, anong gusto mo maging trabaho? Ayun nga, yung ano tawag nun? Teacher. Yun, maganda yan. Yan po kasi sila ay medyo marami. Kaya ginawa po natin na 10 kilos, ano? Yan po, no? Kaya maraming salamat po, Ma'am Bertus Woman. So nanay, anong masabi mo nanay? Marami pong salamat kasi makakatulong din sa amin ito. Yan. So ano masasabi ninyo? Apat na Maria ngayon. Maraming salamat po, sir, sa tulong po ninyo. Huwag niyo akong tatawagin sir ha. Tatay lang. Okay? So ganun lang ano. Kung makakita kayo ng trabaho pag sikapan ninyo na ano kasi si papa ninyo yung sitwasyon na ano. So yun lagi may papayo ko at lalong-lalo na to si ate, tuloy lang sa hamon ng buhay, no? Ang importante, nandiyan sila ate mo, nandiyan si mama ninyo, papa ninyo at iba mo pang mga kapatid kasi ikaw ay bunso pala. Ikaw ngayon ang pag-asa nila. Yan. So, wag mong iyakan ng sitwasyon. Mag-enjoy ka lang, mag-relax ka lang ha. Basta tuloy lang kasi nandiyan naman sila. No? So, yun po no mga kalingap, mga kababayan sa ating patuloy na paghahanap ng mga ganitong sitwasyon ng pamumuhay. Ayan po, itong tatlo na to ay hindi na nagsisipag-aral. No? Kaya maraming salamat po sa inyong suporta
Ate Diorolan, Ma'am Bertos Woman, Miss Kisnel Channel, Ate Irene DB, sa lahat sa mga nakasupport sa atin dito sa Donsol. Thank you na marami sa inyong suporta lahat, no?